Pinagtaksilan ng asawa, ninakawan ng dangal, at itinapon na parang basura sa sariling tahanan. Sa gitna ng luksang suot para sa yumaong ama, natuklasan ni Maricel na ang kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan niya ay ang ahas na unti-unting lalamon sa kanyang korona. Sa harap ng kabit na may suot ng hiyas ng kanyang ina, isang panata ang nabuo sa gitna ng mga luha. Ang mahina at sunod-sunurang asawa ay patay na. Isang reyna ang magbabalik upang bawiin ang lahat. Handa na ba si Marco sa muling pagkabuhay ni Maricel? Huwag kang mag-alala, Nicole. Pipirma rin si Maricel. Wala naman siyang ibang matatakbuhan kundi ang bahay na ito. Masyado siyang mahina at sunod-sunuran para lumaban sa akin. Napatigil ang mundo ko sa tapat ng pintuan ng aming silid. Ang boses na yon, ang boses ng asawa kong si Marco na siyang tanging sandigan ko sana sa gitna ng pangungulila sa aking ama. Ngunit ang mga salitang binitawan niya ay mas matalas pa sa patalim na unti-unting humihiwa sa aking pagkatao. Walang galit, walang sigaw, kundi isang malamig at mapang-uyat na katotohanan na hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo, suot ang itim na bestida na punong-puno pa ng alikabok mula sa mahabang biyahe. Sa aking mga bisig, mahigpit kong yakap ang puting banga na naglalaman ng mga abo ni Itay. Ito ang pasalubong ko sa bahay na itinuring kong kanlungan. Ang huling labi ng taong nagpundar ng lahat ng karangyaan sa paligid namin. Dahan-dahan, dinala ko ang aking nanginginig na kamay sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa siwang na yon, nakita ko sila. Si Marco, ang lalaking pinaglingkuran ko ng 10 taon, ay nakaupo sa gilid ng kama habang nakayakap sa kanya si Nicole, ang aking sekretarya, ang babaeng itinuring kong kapatid. Ngunit ang mas nagpadugo sa aking puso ay ang kumikinang nahiyas sa leeg ni Nicole, ang antique na pearl necklace na pag-aari ng yumaong ina ko. Kinuha yon ni Marco sa aking jewelry box nang hindi ko nalalaman upang ibigay sa kanyang kabit. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na yan, love. Wika muli ni Marco habang hinahalikan ang balikat ng babae. Kaysa naman isuot ni Maricel, masyado na siyang lusyang. Simula nang mag-alaga siya sa tatay niya sa Amerika, nakalimutan na niyang maging babae. Para na siyang papel de liha kung humawak, nakakairita sa balat. Nabitawan ko ang munting supot ng paboritong kape ni Marco na binili ko pa sa airport para sana sorpresahin siya. Walang tunog ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang malakas na pagbasag na umalingaw-ngaw sa buong kaluluwa ko. Tiningnan ko ang aking mga kamay, magaspang, may mga bakas ng pagod mula sa pag-aalaga kay Itay, at ang mga kuko ay wala ng kulay dahil inilaan ko ang bawat segundo para sa aking pamilya. Ito ba ang kapalit? Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako natulog upang mapanatiling maayos ang lahat, ay itinuturing lang palang basura at kapangitan sa mga mata ng asawa ko? Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa silid na yon at saktan silang dalawa. Pero nang titingnan ko ang banga ni Itay, tila naramdaman ko ang lamig nito na humahaplos sa aking balat, na tila nagsasabing magtiis ako. Huwag dito, huwag ngayon. Napansin ko ang anino ni Liza, ang aming 6 na taong gulang na anak, na natutulog sa kabilang silid. Kung hahayaan kong magpadala ako sa galit ngayon, ano kaya ang maaaring mangyari sa kanya? Ano ang matitira para sa amin kung sakaling malaman ni Marco na nauunawaan ko na ang lahat, kahit hindi ko pa nasisilip ang mga papeles ng kumpanya? Dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib. Ang tibok ng puso ko ay parang malakas na alon na paparating. Dala ang kaba at sakit. Napakasakit tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong kabataan ay tila may lihim na hindi mo inaasahan. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang mga luha na gustong kumawala.
Tinalikuran ko ang silid na yon at dahan-dahang naglakad palayo. Bawat hakbang ay tila pagtapak sa mga bubog ng aking nakaraan. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang papel de liha na itatapon na lang matapos pakinabangan? Hindi. Kung ang tingin nila sa akin ay mahina, hahayaan ko silang maniwala sa kasinungalingang yon. Dahil sa bawat patak ng luha ko ngayon, isang sumpa ang nabubuo. Marco, Nicole, hindi niyo kilala ang babaeng binuo ng hirap at pagmamahal. Magbabayad kayo. Huwag ka ngang maingay, bata ka. Nakakarindi ang boses mo, kanina ka payak ng yak. Manatili ka riyan, hanggang sa matuto kang tumahimik. Nanigas ang buong katawan ko nang marinig ko ang matinis na boses ni Nicole mula sa dulo ng pasilyo, malapit sa maliit na bodega, sa ilalim ng hagdan. Hindi iyon boses ng isang sekretarya na kilala ko. Iyon ay boses ng isang malupit na estranghero. Ang mas masakit, ang tinutukoy niya ay ang aking anak. Ang kaisa-isang hiyas na iniwan ko sa pangangalaga ng asawa ko habang wala ako. Dahan-dahan kong inilapag ang banga ni Itay sa isang maliit na mesa sa gilid. Maingat. Tila ba ayaw kong magising ang anumang masamang espiritu sa loob ng bahay na ito. Humakbang ako patungo sa bodega. Bawat yabag ko sa sahig na yari sa nara ay tila isang mabigat na pasanin. Narinig ko ang mahinang tunog ng susi na pinihit sa kandado. Kasunod ang marahas na paglakad ni Nicole palayo. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong ay tila mga pako na ibinabaon sa aking pandinig. Nang masiguro kong wala na siya, mabilis akong lumapit sa pinto. Liza, anak, si mama ito. Isang pigil na hikbi ang sumagot sa akin mula sa kabilang panig. Mama, ikaw ba talaga yan? Mabilis kong pinihit ang kandado. Ang dilim sa loob ng maliit na silid ay tila sumalubong sa akin, kasabay ng amoy ng alikabok at lumang gamit. Doon, sa isang sulok, nakita ko ang aking 6 na taong gulang na anak. Nakabaluktot siya, yakap ang kanyang mga tuhod, at ang kanyang mga mata ay mugto na sa kaiiyak. Ang kanyang paboritong manika ay nakahandusay sa sahig, punit ang isang braso. Mamamanto, mabilis siyang tumakbo patungo sa akin at isinubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking damit. Tila ba natatakot na muli akong mawala sa isang kurap ng mata. Shh! Tahan na anak. Nandito na si mama. Hindi ka na muling masasaktan. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang bawat paghikbi niya ay tila isang saksak sa aking puso. Paano niya nagawang pabayaan ito? Paano niya hinayaang may manakit sa sarili naming anak sa loob pa mismo ng aming tahanan? Maraan kong inilayo si Liza upang masuri ang kanyang kalagayan. Sa ilalim ng mahinang ilaw sa pasilyo, may napansin akong kakaiba. Sa kanyang kaliwang braso, may maliit ngunit kapansin-pansing bahid na kulay ube, tila marka ng isang mahigpit na paghawak o pagkakapisil. Anak, saan galing ito? Mahina akong tanong, kahit na alam ko na ang sagot. Si Tita Nicole po. Sabi niya, wag daw po akong maingay kasi may ginagawa sila ni Papa. Tapos, sinaktan niya po ako nung pilit ko siyang tinatanong kung kailan ka darating. Sumbong ni Liza ang boses niya ay nanginginig pa rin sa takot. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang galit na kanina ay apoy na nagliliyab sa aking dibdib ay biglang naging yelo, malamig, matigas at mapanganib. Hindi lang pala ang dangal ko ang kinuha nila. Maging ang kaligtasan ng anak ko ay tinalapastangan na rin nila. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kung susugurin ko sila ngayon ng walang plano, baka gamitin ni Marco ang kanyang kapangyarihan upang ilayo sa akin si Liza. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong isuot
ang maskara ng isang sunod-sunurang asawa hanggang sa makuha ko ang lahat ng kailangan ko upang wasakin sila. Anak, makinig ka kay mama, sabi ko habang tinititigan ko siya ng diretso sa mga mata. Huwag mong sasabihin kay Papa o kay Nicole na nakita mo ako rito sa bodega. Pumasok ka sa kwarto mo, magkunwari kang natutulog. Bukas, magugulat sila na nandito na ako. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, hinding-hindi ka na muling hahawakan ng babaeng yon. Pangako yan ni Mama. Tumango si Liza. Ang tiwala sa kanyang mga mata ay muling nabuhay. Nang makaalis siya patungo sa kanyang kwarto, naiwan akong mag-isa sa dilim ng pasilyo. Tumingin ako sa direksyon ng aming silid, kung saan naroon ang 2 taong nagtaksil sa akin. Marahan kong hinaplos ang pasa sa aking isipan, ang pasang iniwan nila sa aking kaluluwa. Ganito na lang ba ang itatagal ng pagtitiis ko? 1 gabi pa? 1 linggo? Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng aming silid at ang yabag ni Marco na papalapit sa akin. Mabilis kong pinahid ang aking mga luha at inayos ang aking sarili. Itinago ko ang apoy sa aking mga mata at pinalitan ito ng hitsura ng isang pagod at wasak na byuda. Maricel, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala na tila ba walang bahid ng katotohanan. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, hindi pag-ibig ang naramdaman ko, kundi isang matinding pandidiri. Ngunit ngumiti ako ng bahagya. Isang matamlay at malungkot na nangiti. Kakarating ko lang, Marco. Pagod na pagod ako. Gusto ko na sanang magpahinga. Ngunit bago pa man siya makasagot, nakita ko ang isang bagay sa kanyang kamay na lalong nagpatibay sa aking desisyon na hinding-hindi ko siya mapapatawad. Isang dokumento. Isang kasulatan na may pamagat na Deed of Assignment of Shares. Mabuti at nandito ka na. Sabi niya habang iniaabot ang panulat. Kailangan nating pirmahan ito para hindi na tayo mahirapan sa mga papeles ni Itay. Para na rin sa kinabukasan niyo ni Liza. Tiningnan ko ang papel. Pagkatapos ay ang kanyang mukha. Gaano kalalim ang iyong kasamaan, Marco? Ganito ba kabilis ang iyong plano? Nahubaran ako ng lahat? Tinitigan ko ang panulat na hawak ni Marco. Ang pilak nitong katawan ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila isang pangil ng ahas na handang tumurok sa aking huling pag-asa. Nararamdaman ko ang kanyang titig, mapanuri, naghihintay, at puno ng pagkukunwari. Marco, pasensya na. Mahina kong sabi. Ang boses ko ay sadyang ginawa kong gumaralgal. Ang nanginginig kong mga kamay. Hindi ko pa kayang humawak ng kahit anong mabigat na desisyon ngayon. Hayaan mo munang ilaga ko ang mga abo ni Itay sa altar. Hindi ko kayang sikmurain na pag-usapan ang ari-arian habang ang huling labi niya ay narito pa sa aking bisig. Nakita ko ang panandaliang pagkairita sa kanyang mga mata. Isang mabilis na pagkunot ng noo na agad din niyang binura ng isang pekeng buntong hininga. Siyempre Maricel, intindihin kita. Pero sana maunawaan mo rin na ginagawa ko ito para hindi na tayo mahirapan sa mga susunod na araw. Sige, magpahinga ka na muna. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay tila lason na dumidikit sa aking balat. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking silid, bit-bit ang huling dangal ng aking ama. Kinaumagahan, bago pa man magising ang lahat, mabilis akong nagtungo sa opisina ni Attorney Santos, ang pinakapinagkakatiwalaang abogado ni Itay. Ang kanyang opisina ay amoy lumang papel at tabako, isang amoy na nagpapaalala sa akin ng kaligtasan. Iha, alam ko kung ano ang nangyayari. Bungad sa akin ni Attorney Santos habang iniabot ang isang lumang panyo, ang panyong laging gamit ni Itay. Huwag kang mag-alala. Hindi ka iniwan ng iyong ama na walang sandata. Alam ni Don Armando na may lihim na ambisyon si Marco.
Bago siya pumanaw sa Amerika, binago niya ang kanyang huling testamento. Nanlaki ang aking mga mata. Ano po ang ibig ninyong sabihin, attorney? Ang lahat ng shares sa De La Vega Textiles ay nakapangalan sa iyo, Maricel. Ngunit may isang kondisyon. Hindi ito maaaring ilipat, ibenta, o ibigay sa kahit kanino sa loob ng 10 taon nang walang pahintulot ng Board of Directors kung saan ako ang nakaupong chairman. At higit sa lahat, may iniwan siyang trust fund para kay Liza na ikaw lamang ang may control. Ang dokumentong pinapapirmahan sa iyo ni Marco, isang panlilin lang yon upang makuha ang iyong power of attorney. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa asam ni boss sa aking mga labi. Salamat, Itay. Kahit wala ka na, ikaw pa rin ang nagpoprotekta sa amin. Attorney, kailangan ko ng tulong niyo. Seryoso kong sabi. Gagawa tayo ng pekeng dokumento. Hahayaan ko siyang maniwala na nakuha na niya ang gusto niya. Gusto ko silang panoorin na magdiwang sa gitna ng kanilang sariling bitag. Bumalik ako sa mansyon na may bagong lakas. Isinuot ko muli ang aking maskara. Naging masunurin akong asawa. Ako mismo ang nagtimpla ng kape para kay Marco at Nicole sa balkonahe. Hinayaan ko silang mag-usap ng tungkol sa kumpanya sa harap ko, na tila ba isa lamang akong dekorasyon sa bahay na walang alam. Maricel, pakidala naman ng extra sugar para sa kape ko. Utos ni Nicole habang nakasandal sa upuan. Ang kanyang mga binti ay nakapatong sa isa pang silya na tila siya na ang reyna ng tahanan. Ngumiti ako ng tipid. Sige Nicole, sandali lang. Sa bawat hakbang ko sa kusina, ninanamnam ko ang kanilang kapangahasan. Hinayaan ko ang aking mga kamay na magmukhang papel de liha sa kanilang paningin dahil sa paglilinis at pag-aasikaso. Habang sa loob ng aking isipan ay unti-unti ko nang binubuo ang kanilang pagkawasak. Ngunit ang pasensya ko ay sinubok ng hapong yon. Pababa ako ng malaking hagdanan, bitbit ang ilang gamit ni Liza nang makasalubong ko si Nicole sa itaas na bahagi. Walang ibang tao sa paligid. Alam mo, Maricel, hanga rin ako sa tibay ng sikmura mo. Bulong ni Nicole, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nakakayanan mong pagsilbihan, ang lalaking gabi-gabi ay sa akin bumabalik. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? O sadyang wala ka na talagang halaga, kaya kahit tira-tira na lang ay tinatanggap mo? Tumigil ako at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Nicole, ang bahay na ito ay itinayo sa pawis ng aking ama. Ang bawat baitang ng hagdang tinituntungan mo ay pag-aari ko. Tandaan mo yan. Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan niya. Pag-aari mo? Hanggat hawak ni Marco ang leeg mo, wala kang pag-aari rito. At dahil masyado kang matapang, hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, naramdaman ko ang malakas na pagtulak ni Nicole sa aking balikat. Nawalan ako ng balanse. Ang aking mga paa ay tila lumutang sa hangin at ang mundo ay nagsimulang umikot sa aking paningin. Naramdaman ko ang bawat sakit ng pagtama ng aking katawan sa matitigas na baitang ng hagdan. Ang tunog ng aking pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon at bago tuluyang magdilim ang aking paningin, nakita ko ang nakakalokong ng ngiti ni Nicole mula sa itaas. Kasunod ang kanyang pekeng sigaw ng saklolo. Marco! Tulong! Si Maricel, nahulog sa hagdan. Ang malamig na sahig na yari sa marmol, ang huling bagay na naramdaman ng aking pisngi bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking paningin. Ngunit sa gitna ng malabong hininga, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa. Ang tunog ng mga takong ni Nicole na tila nagdiriwang sa bawat hakbang at ang boses ni Marco na puno ng huwad na pangamba. Maricel, anong nangyari? Nicole, tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ni Marco. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Sinubukan niyang iangat ang aking ulo, ngunit ang bawat galaw ay tila isang kuryenteng humahaplos sa aking gulugod.
Iminulat ko ng bahagya ang aking mga mata. Nakita ko ang mukha ni Marco, malapit na malapit, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa aking mga sugat. Nakatingin siya sa suot kong kwintas, ang isa pang hiyas na iniwan ni Itay. Tila ba tinitimbang kung kailan niya ito makukuha. Nahulog siya, Marco. Bigla na lang siyang nawalan ng balanse. Sinubukan ko siyang saklolohan, pero huli na. Hikbi ni Nicole, ang galing niyang umarte. Kung hindi ko lang naramdaman ang marahas niyang pagtulak, baka naniwala pa ako sa kanyang mga luha. Lumipas ang ilang oras at nagising ako sa loob ng isang puting silid. Amoy gamot, amoy kalungkutan. Nakita ko si Marco na nakaupo sa tabi ng aking kama. Hawak ang isang folder na kulay asul. Hindi bulaklak, hindi pagkain, kundi mga papel ang sumalubong sa aking pagbabalik diwa. Mabuti at gising ka na, Maricel. Sabi ng doktor, wala namang bali. Pero kailangan mong magpahinga ng matagal. Malambing niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang patalim na nakatapat sa aking leeg. Alam mo, habang wala kang malay, nag-usap ang mga board members ng De La Vega Textiles. Nagkakagulo sila. Kailangan ng kumpanya ng matatag na liderato para hindi tayo bumagsak. Kailangan mo na talagang pirmahan ito para ako na ang bahala sa lahat habang nagpapagaling ka. Tinitigan ko ang mga dokumento. Alam ko ang laro niya. Gagamitin niya ang aking aksidente upang ipakita sa lahat na wala na akong kakayahang mamuno. Sa paningin niya, ako ay isang basag na baso na wala ng silbi kundi ang itapon. Marco, hindi ko kayang mag-isip ng maayos. Masakit pa ang ulo ko, bulong ko. Pilit na ginagawang paos ang aking boses. Huwag kang mag-alala. Ako na ang magbabasa para sa'yo. Pirma mo na lang ang kailangan. Isipin mo si Liza, Maricel. Kung babagsak ang kumpanya, anong ititira natin sa anak natin? Gusto mo bang maghirap siya? Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Liza ang naging mitya ng aking determinasyon. Gagamitin niya ang sarili nating anak upang takutin ako. Doon ko napatunayan na wala na ngang natitirang piraso ng puso sa lalaking ito. Inabot ko ang panulat. Ang aking kamay ay sadyang nanginginig ng husto. Pinirmahan ko ang dokumento, ngunit hindi ang aking tunay na lagda ang inilagay ko. Ito ang turo ni Attorney Santos, isang pirma na mukhang sa akin, ngunit may isang maliit na detalye na magpapatunay sa korte na ito ay ginawa sa ilalim ng pamumupersa at hindi opisyal. Sa madaling salita, ang papel na hawak niya ay walang saysay na basura. Salamat, Maricel. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Wika niya sabay mabilis na pagtiklop sa dokumento. Tila ba natatakot na bawiin ko ito. Hindi man lang niya ako tinanong kung gutom ba ako o kung kumusta ang pakiramdam ko. Mabilis siyang lumabas ng silid, bitbit ang kanyang tagumpay. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan ng ospital. Ngunit hindi nagtagal, bumukas muli ang pinto. Si Nicole ang pumasok. Wala na ang maskara ng kanyang pag-iyak. Nakasuot na siya ng bagong damit. Isang mamahaling bestida na halatang galing sa pera ng kumpanya ko. Akala mo ba tapos na, Maricel? Ngayong hawak na ni Marco ang pirma mo, wala ka na talagang puwang sa buhay niya. Pang-uuyat ni Nicole habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. At huwag mong asahan na makakabalik ka pa sa mansyon ng ganoon kadali. May sorpresa si Marco sa'yo sa araw ng anibersaryo ng De La Vega Textiles. Anong sorpresa, Nicole? Tanong ko habang nananatiling nakahiga. Hinahanda ang aking sarili sa susunod na hagupit. Ngumiti siya ng nakakaloko. Isang nangiti na puno ng lason. Maglulunsad si Marco ng isang malaking pagdiriwang at doon, sa harap ng lahat ng mga negosyante at kaibigan ng tatay mo, ia-anunsyo niya ang ating engagement. Ipapalit niya ang pangalan ko sa pangalan mo. At ikaw, mananatili ka na lang na isang ala-ala ng nakaraan. Isang asawang may sakit at hindi na kailangan.
Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Engagement? Habang kasal pa kami. Ganito na ba sila kadesperado na hiyain ako sa harap ng buong mundo? Pagbalik ko sa aming mansyon mula sa ospital, hindi mainit na yakap o masarap na luto ang sumalubong sa akin. Sa halip, ang bumungad ay ang amoy ng matapang at banyagang pabango ni Nicole na tila kumapit na sa bawat sulok ng bahay na itinayo ng pawis at dugo ni Itay. Ang bawat hakbang ko sa malawak na sala ay tila paglalakad sa isang lugar na hindi ko na kinikilala bilang tahanan. Ano ba yan, Lola Rosa? Ang dumi-dumi ng mga kuko mo, tapos hahawak ka sa mga platong gagamitin namin ni Marco? Nakakasuka. Ang matinis na boses ni Nicole ay nanggagaling sa silid kainan. Dahan-dahan akong lumapit. Pilit na itinatago ang aking presensya sa likod ng malaking haligi. Doon, nakita ko si Lola Rosa, ang matandang kasambahay na nagpalaki sa akin at naging kanang kamay ni Itay sa loob ng 4 na dekada. Nakayuko siya, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang puting tela. Pasensya na po, Ma'am Nicole. Katatapos ko lang po kasing linisin ang mga paso ng halaman ni Don Armando sa labas. Paborito niya po kasi ang mga iyon. Mahinang sagot ni Lola Rosa. Ang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Don Armando, patay na ang matanda, Rosa. At sa bahay na ito, ako na ang dapat mong sundin. Simula ngayon, bawal nang hawakan ang mga halaman na yan. Ang papangit, parang ang may-ari lang dati. Uyam ni Nicole sabay marahas na pagbuhos ng mainit na kape sa sahig, malapit sa paanan ng matanda. Naramdaman ko ang pagbaon ng aking mga kuko sa aking palad. Gusto kong sumugod. Gusto kong sampalin ang babaeng iyon hanggang sa magmakaawa siya. Ngunit naalaala ko ang payo ni Attorney Santos. Huwag kang magpapadala sa galit, Maricel. Hayaan mo silang maging kampante sa kanilang kasamaan. At isa pa, patuloy ni Nicole habang tinitingnan si Lola Rosa mula ulo hanggang paa. Wala na kaming budget para sa mga luma at mabagal na katulong. Marco and I decided na kailangan na ng mga bagong mukha rito. Kaya Rosa, mag-impake ka na, layas. Pero ma'am, wala po akong matutuluyan. Dito na po ako tumanda. Si Maricel, kailangan po ako ni Maricel. Pagsusumamo ng matanda, ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa marumi niyang apron. Wala akong pakialam. At huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ng losyang na asawa ni Marco sa harap ko. Umalis ka na, bago ko patawagin ang security at ipakaladkad ka sa labas. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Nicole, tama na. Gulat na napalingon si Nicole, ngunit agad ding napalitan ang kanyang ekspresyon ng isang mapang-uyat na ngiti. Oh, nandito na pala ang ating patient. Nakabalik ka na pala mula sa iyong munting bakasyon sa ospital. Narinig mo naman siguro ang sinabi ko, di ba? O kailangan ko pang ulitin sa wikang maiintindihan ng isang tulad mong mahina ang ulo? Hindi ko siya sinagot. Nilapitan ko si Lola Rosa at hinawakan ang kanyang mga nanginginig na kamay. Ang haplos ng pasasalamat sa taong hindi ako iniwan. Lola Rosa, huwag na po kayong umiyak. Magpahinga muna kayo sa kwarto niyo. Ako na ang bahala rito. Maricel, hiya. Pasensya na. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang aking pisngi. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Nang makaalis si Lola Rosa, hinarap ko si Nicole. Masyado kang mabilis, Nicole. Hindi pa tapos ang laban. Ang pagpapaalis mo kay Lola Rosa ay isang pagkakamaling pagsisihan mo. Talaga? At sino ang magpapatigil sa akin? Si Marco? Oh, please, Maricel. Kasama siya sa desisyong ito. Masyado ka na kasing pabigat. Pati ang mga tao sa paligid mo, pabigat din. Sabi niya bago tuluyang lumabas ng silid. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng basang sahig at pait ng kalooban. Nang gabing iyon, habang nag-iimpake si Lola Rosa sa kanyang maliit na silid,
Pinuntahan ko siya. Madilim ang paligid. Tanging ang tunog ng kuliglig sa labas ang maririnig. Hija, makinig ka sa akin. Bulong ni Lola Rosa habang may kinukuha sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit, kalawangin ngunit matibay na susi ang inilagay niya sa aking kamay. Ito ang susi sa lihim na vault ni Don Armando, sa hacienda, sa probinsya. Hindi ito alam ni Marco. Sabi ng iyong ama, ibigay ko lang ito sa iyo kapag naramdaman ko nang nasa panganib ka na. Gamitin mo ito, Maricel. Doon mo mahahanap ang tunay na lakas ng mga De La Vega. Tinitigan ko ang susi. Isang maliit na bagay na may dalang malaking pag-asa. Ngunit bago pa ako makapagpasalamat, narinig namin ang marahas na pagkatok sa pinto. Rosa, anong tinatagal-tagal mo riyan? Sabi ko, layas na. Sigaw ni Marco mula sa labas. Mabilis kong itinago ang susi sa loob ng aking damit. Nagkatinginan kami ni Lola Rosa. Isang tingin na puno ng pangako at pag-unawa. Sa gabing ito, nawalan ako ng isang kakampi sa loob ng bahay. Ngunit nakakuha naman ako ng sandata na babali sa mga plano ni Marco. Isang linggo ang lumipas mula nang lisanin ni Lola Rosa ang mansyon. Sa loob ng mga araw na yon, nanatili akong tahimik. Hinayaan ko silang isipin na ako ay tuluyan ng nasira, isang aninong naglalakad sa sariling bahay. Ngunit sa ilalim ng aking matamlay na anyo, ang bawat gabi ay inilaan ko sa pakikipag-ugnayan kay Attorney Santos at pag-aaral sa mga lihim na dokumento ni Itay. Ngayong araw ang unang pagpupulong ng Board of Directors ng De La Vega Textiles matapos ang pagpanaw ni Itay. Ayon sa plano ni Marco, ito ang araw na formal niyang iaanunsyo ang kanyang ganap na kapangyarihan gamit ang dokumentong pinapirmahan niya sa akin sa ospital. Pumasok ako sa opisina nang hindi nagpapaalam sa kahit kanino. Ngunit hindi na ako ang Maricel na gusot ang damit at mugto ang mga mata. Nakasuot ako ng isang itim na silk power suit, ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga labi ay may kulay ng matapang na pula. Ang bawat paghakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang babala sa bawat taong makakarinig. Napatigil ang mga empleyado sa kanilang ginagawa. Narinig ko ang kanilang mga bulungan, ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Si Mama Maricel ba yan? Bakit tila ibang tao ang nakikita ko? Hindi ko sila pinansin. Diretso ang tingin ko sa pintuan ng boardroom. Sa loob, naririnig ko na ang malakas na boses ni Marco. Gaya ng nakasaad sa dokumentong nilagdaan ng aking asawa, ako na ang hahawak ng lahat ng desisyon sa kumpanyang ito. Si Maricel ay kasalukuyang nagpapagaling at ipinagkakatiwala niya sa akin ang lahat. Binuksan ko ang pinto nang walang pag-alinlangan. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Masyado kayatang nagmamadali, Marco. Malamig kong sabi habang naglalakad patungo sa bakanting upuan sa dulo ng mahabang mesa. Gulat na napanganga si Marco, maging si Nicole na nakaupo sa tabi niya bilang kanyang consultant ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak sa braso ni Marco ay biglang bumitaw. Maricel, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, magpahinga ka lang sa bahay. Sabi ni Marco, pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad sa boses. Nagpahinga na ako ng sapat, Marco. At sa tingin ko, oras na para ako naman ang magsalita sa harap ng board. Sagot ko habang inilalapag ang aking bag sa mesa. Tumayo si Attorney Santos mula sa kanyang upuan sa kabisera. Mga kasama sa board, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng De La Vega Textiles, si Ma'am Maricel De La Vega. Teka, may hawak akong dokumento. Pinirmahan ito ni Maricel. Sigaw ni Marco habang inilalabas ang asul na folder. Attorney Santos, alam mo ang nilalaman nito. Ngumiti si Attorney Santos, isang ngiting puno ng kahulugan. Iyan nga ang problema, Mr. Ilustre.
Ang dokumentong hawak mo ay wala ng bisa. Una, dahil ang pirma sa loob niyan ay hindi tumutugma sa opisyal na lagda ni Ma'am Maricel sa Securities and Exchange Commission. At pangalawa, dahil ang aming huling audit ay nagpapakita ng malaking kakulangan sa pondo ng kumpanya sa ilalim ng iyong pansamantalang pamumuno. Nasaan ang 10 milyong pisong inilaan para sa bagong warehouse? Namutla si Marco. Tumingin siya kay Nicole na tila naghahanap ng maisasagot, ngunit maging ang babae ay hindi makapagsalita. Marco, pinagkatiwalaan ka ni Itay hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa pag-aakala niyang mahal mo ako, sabi ko habang tinititigan ko siya ng matalim. Ngunit ginamit mo ang tiwalang yon upang nakawin ang kaban ng kumpanyang ito para sa sarili mong luho. Mula sa sandaling ito, sinuspinde ng board ang iyong karapatang pumirma sa anumang transaksyon. Isang matandang Ginoo ang tumayo sa dulo ng mesa, si Mr. Tan, ang pinakamalaking dayuhang partner ng De La Vega Textiles at matalik na kaibigan ni Itay. Maricel Hija, natutuwa ako at narito ka. Alam mo namang malaki ang respeto ko sa tatay mo. Ngunit kailangan kong maging tapat. Ang kumpanya ay nasa bingit ng panganib dahil sa mga maling desisyon ni Marco nitong mga nakaraang buwan. Alam ko po, Mr. Tan, at narito ako para ayusin yon. Sagot ko ng buong tatag. Kung ganoon, mayroon tayong malaking proyekto sa susunod na buwan. Ang pag-export ng ating mga tela sa Europa. Ito ang magliligtas sa atin. Wika ni Mr. Tan habang nakatingin sa akin ng seryoso. Ngunit kailangan ko ng katiyakan. Pipirma lang ako sa kontratang ito kung ikaw, Maricel, ang personal na mamumuno at hahawak sa proyektong ito. Hindi ko pagkakatiwalaan ang asawa mo o kahit sinong assistant niya. Lumingon si Mr. Tan kay Marco na tila ba ito ay isang duming nakaharang sa daan. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin. Ano ang say mo, Maricel? Tatanggapin mo ba ang hamon na ito para sa legacy ng iyong ama? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Ngunit bago ako makasagot, nakita ko ang galit sa mga mata ni Marco. Tumayo siya at pinalo ang mesa. Hindi maaari ito. Ako pa rin ang CEO. Maricel, pagbabayaran mo ang pagpapahiya sa akin dito. Sigaw niya bago maras na lumabas ng silid kasunod si Nicole. Naiwan ang katahimikan sa loob ng boardroom. Ngunit ang katahimikan yun ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng isang bagong simula. Sa wakas kaming dalawa na lang ni Itay. Sa gitna ng tahimik na silid kung saan nakalagak ang kanyang mga abo. Tanging ang amoy ng sariwang bulaklak at ang mahinang liwanag ng mga kandila ang kasama ko. Ang katahimikan ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay, ngunit sa loob ng aking dibdib may isang bagyong hindi mapakali. Naalala ko ang maliit na papel na nakatupi sa ilalim ng banga na natuklasan ko noong unang gabi ng aking pagbabalik. Sa sobrang gulo ng mga pangyayari, ngayon ko lamang ito nagkaroon ng pagkakataong basahin ng mag-isa. Sa nanginginig na mga kamay, dahan-dahan kong binuklat ang papel. Ang sulat kamay ay hindi maikakaila. Ito ang mga huling salita ni Don Armando, ang aking ama. Ang mga titik ay medyo bungi-bungi na. Tanda na isinulat ito sa gitna ng matinding panghihina. Maricel, anak ko, patawarin mo ako. Kung hindi ko na kayang hintayin ang pagbabalik mo, mag-iingat ka kay Marco. Hindi siya ang lalaking akala nating dalawa. Noong mga huling araw ko rito sa ospital sa Amerika, napansin ko ang kakaibang lasa ng aking mga gamot sa tuwing siya ang nagbibigay. Tinanong ko ang nurse, ngunit sinabi nilang si Marco ang nagpupumilit na magpainom sa akin. Anak, huwag kang magtitiwala. Ang lahat ng dokumentong dala niya ay huwad. Hanapin mo si Attorney Santos. Mahal na mahal kita. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat salita ay parang isang kidlat na tumama sa aking puso. Hindi lang pala pagnanakaw sa kumpanya ang ginawa ni Marco. Hindi lang pala pangangalo niya. Pinabilis niya ang pagpanaw ng aking ama.
Ang aking Itay, ang taong nagbigay sa kanya ng lahat, ang taong tumuring sa kanya bilang sariling anak, ay pinagtaksilan niya hanggang sa huling hininga nito. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mga luha ay pumatak sa papel, na tila ba nakikiramay sa pait ng katotohanan. Ngunit kasabay ng mga luhang yon ay ang isang matinding alab ng galit. Ang galit na ito ay hindi na basta galit ng isang asawang niloko. Ito ay galit ng isang anak na ninakawan ng pagkakataong makasama pa ang kanyang ama. Hayop ka, Marco! Bulong ko sa hangin. Isinusumpa ko. Hindi ka lang mawawalan ng yaman. Mawawalan ka rin ng laya. Hindi nagtagal. Nakarinig ako ng mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis kong itinago ang sulat sa loob ng aking damit at pinahid ang aking mga mata. Pumasok si Nicole. Suot ang isang manipis na pantulog na tila ba siya na ang may-ari ng buong palapag na ito. Oh, nandito ka pa pala, Maricel? Nagsumbong ka na ba sa tatay mo? Akala mo ba nakuha mo na ang lahat dahil lang kinampihan ka ni Mr. Tan sa boardroom? Pang-uuyat ni Nicole habang humahakbang ng marahan patungo sa altar. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatalikod. Tinititigan ng banga ni Itay. Huwag kang masyadong kampante. Patuloy ni Nicole, ang kanyang boses ay puno ng lason. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng mga abogado o ng mga matatandang negosyante. Sa tingin mo ba, hahayaan lang ni Marco na makuha mo ang kumpanya ng ganoon kadali? Masyado kang kampante sa trust fund ni Liza. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga pirma kaming nakuha nung nasa Amerika pa kayo? Isang pirma na maglalipat ng lahat ng pera ni Itay sa isang offshore account sa pangalan namin. Humarap ako sa kanya. Ang aking mukha ay tila isang pader na yari sa bato. Anong sinabi mo, Nicole? Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan niya. Ang bagal mo talaga, Maricel. Habang nagpapakapagod ka rito sa Manila, ang asawa mo ay abala sa paglilipat ng mga ari-arian sa ibang bansa. Bukas na bukas din. Baka pagising mo wala na kahit isang sentimo ang De La Vega Textiles. Isang tuyong kumpanya na lang ang ititira namin sa'yo. At ikaw at ang anak mo, mapupunta kayo sa kalsada kung saan kayo nararapat. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. Kahit anong gawin mo, talo ka pa rin. Dahil sa dulo ng araw, si Marco ay sa akin at ang pera niyo ay sa amin na rin. Nang makaalis si Nicole, naiwan akong nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding adrenaline. Offshore account? Ibig sabihin, plano nilang ubusin ang pondo ng kumpanya at tumakas bago pa man sila tuluyang mahuli ng batas. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Attorney Santos. Attorney, kailangan nating kumilos ngayon din. Alam ko na ang plano nila. At attorney, may nalaman pa ako tungkol sa pagkamatay ni Itay. Hindi ito natural na pagpanaw. Pinatay ni Marco ang ama ko. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila isang mabigat na ulap. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot si Attorney Santos. Ang boses ay puno ng panganib. Kung ganoon, hindi na lang ito laban para sa kumpanya, Maricel. Laban na ito para sa hustisya. Maghanda ka, Hija, dahil ang bagyong darating ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Tumingin ako sa banga ni Itay sa huling pagkakataon bago lumabas ng silid. Itay, naririnig mo po ako? Hindi ko sila papayagang makatakas. Kahit anong mangyari, babawiin ko ang lahat. Sayang naman itong pagkakataong ito, Marco. Akala ko ba ay gusto mong maging pinakamayaman sa industriya ng tela sa buong Asya? Mukhang nagkamali yata si Itay sa pagpili sa'yo. Mariin ang pagkakasabi ko niyon habang dahan-dahang inilalapag ang isang pulang folder sa ibabaw ng lamesang nara sa loob ng library ni Itay. Nakatalikod ako kay Marco, ngunit ramdam ko ang pagtigil ng kanyang paghinga. Alam ko ang kanyang kahinaan, ang kanyang nag-aalab na ambisyon
na malampasan ang anino ni Don Armando at ang kanyang walang katapusang pagkagutom sa respeto na kailanman ay hindi niya nakamit ng tapat. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-atras ng kanyang upuan at ang marahas na paglapit ng kanyang mga yabag. Anong ibig mong sabihin, Maricel? At anong kinalaman ng matandang yan sa usapang ito? Humarap ako sa kanya ng may malamig na ngiti. Ang uri ng ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. May nakita akong lihim na kasunduan sa mga papeles ni Itay. Isang Golden Thread Project sa Vietnam. Napakalaking investment nito, Marco. 5 beses ang balik ng puhunan sa loob lamang ng 1 buwan. Pero kailangan ng agarang cash. Pera na hindi dadaan sa board ng kumpanya para hindi sila makasawsaw sa kikitain. Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Ang lason ng kasakiman ay unti-unti nang kumakalat sa kanyang sistema. Nilapitan niya ang folder at binuklat ito ng mabilis. Ang tunog ng pagpunit ng hangin sa mga pahina ay tila musika sa aking pandinig. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong niya. Puno ng hinala ang kanyang boses, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay sa pananabik. Di ba't galit ka sa akin? Bakit mo ibibigay sa akin ang ganito kalaking oportunidad? Huminga ako ng malalim. Pilit na ipinapakita ang isang anyo ng pagpapakumbaba at pagod. Pagod na ako, Marco. Pagod na akong lumaban. Nakita ko kung paano ka tinitingnan ni Nicole at kung paano mo siya ipinagtatanggol. Siguro nga tama siya. Masyado na akong lusyang para sa'yo. Ang gusto ko na lang ay ang kaligtasan ni Liza. Kunin mo na ang proyektong ito, palaguin mo ang pera, at pagkatapos, pirmahan mo na ang divorce papers na walang hinihinging kahit ano sa akin at sa anak ko. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik sa probinsya. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Tanging ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan ang naririnig na tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan. Ngunit ang pag-aalinlangang iyon ay agad ding natalo ng kanyang kayabangan. Vietnam, 5 beses ang balik. Bulong niya sa sarili. Kung maililipat ko ang pondo mula sa offshore account patungo rito, mas mabilis itong lalago bago pa man malaman ng board o ni Attorney Santos. Iyon nga ang plano, Marco. Udyok ko, ang boses ko ay tila isang malambot na seda na bumabalot sa kanyang leeg. Pero kailangan mo itong gawin bukas na bukas din. Ang slot para sa investor ay limitado. Hindi niya alam, ang Golden Thread Project ay isang hungkag na kumpanya na binuo ni Attorney Santos sa ilalim ng aking utos. Ang bawat sentimong ilalagay niya roon ay direktang babalik sa isang lihim na pondo ng De La Vega Textiles na siya mismo ang hindi makakahawak. Hahayaan ko siyang magnakaw mula sa sarili niyang ninakaw hanggang sa wala nang matira sa kanya kundi ang mga utang at ang puot ng batas. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Nicole ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Marco, anong ginagawa niyo rito? At bakit mo kausap ang babaeng yan? Mabilis na isinara ni Marco ang folder at itinago ito sa kanyang likuran. Wala, Nicole. May inaayos lang kaming mga papeles para sa mabilis na pag-alis ni Maricel sa buhay natin. Tiningnan ako ni Nicole mula ulo hanggang paa. Ang kanyang labi ay nakangiwi sa pandidiri. Mabuti naman, dahil nakakasuka na ang amoy ng luma sa bahay na ito. Paglabas nila ng silid, naiwan akong nakatayo sa gitna ng kadiliman ng library. Hinaplos ko ang lamesang kahoy, ang lugar kung saan madalas maupo si Itay habang tinuturuan ako tungkol sa katapatan sa negosyo. Ganito na lang ba ang itatagal ng iyong tagumpay, Marco? Isang pirma mo lang sa proyektong ito. At ang bawat pangarap mong ginto ay magiging abo sa iyong mga kamay. Naisip ko si Liza na mahimbing na natutulog sa itaas. Naisip ko si Lola Rosa na nasa malayo. Naisip ko ang bawat sampal at bawat pag-uyat na tinanggap ko sa loob ng bahay na ito. Ang bawat sakit ay tila naging gasolina
na nagpapatakbo sa aking bawat hakbang. Gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang taong bulag sa sariling kasakiman. Hindi mo alam, Marco, na ang pintuang akala mo ay daan patungo sa langit ay ang siyang maglulubog sa iyo sa impyernong ikaw mismo ang gumawa. Mukha kang pupunta sa isang punerarya, Maricel. Masyadong luma ang estilo ng iyong ayos. Tila ba hindi ka kabilang sa mga naglalakihang pangalan na darating naman ngayong gabi? Ang mapanguyat na boses ni Nicole ang sumalubong sa akin habang tinitingnan ko ang aking sarili sa malaking salamin ng silid. Nakatayo siya sa likuran ko. Suot ang isang kumikinang na asul na gown na punong-puno ng mga kristal. Halatang galing sa pera ng kumpanya na ninakaw nila ni Marco. Hinahawakan niya ang kanyang buhok ng may kapalaluan. Tila ba siya na ang bagong reyna ng mansyong ito? Ngunit hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulyap. Ang aking atensyon ay nakatuon sa suot kong pulang seda. Isang disenyo na itinago ni Itay para sa aking ika-10 anibersaryo ng kasal na hindi na namin maipagdiriwang. Ang kulay nito ay tila dugo na nananalaytay sa aking mga ugat. Sumasalamin sa alab ng galit at paninindigan na namumuo sa loob ng aking dibdib. Ang mga hiyas na suot mo, Nicole, ay maaaring kumikinang. Mahina kong sabi habang isinusuot ang huling botones ng aking manggas. Pero ang dangal na ninakaw mo ay kailanman hindi mo mabibigyan ng liwanag. Isang matunog na tawa ang pinakawalan niya. Dangal? Sa mundong ito, ang pera at kapangyarihan ang tanging mahalaga. At ngayong gabi, sa harap ng lahat, ipapakita ni Marco kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng De La Vega Textiles. Habang ikaw, mananatili kang isang anino na malapit ng burahin. Nang makaalis siya, huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang lamig ng aircon sa aking balat, ngunit sa loob ko ay tila may isang bulkang handang sumabog. Tumingin ako sa litrato ni Itay na nasa ibabaw ng aking dresser. Malapit na, Itay. Malapit na silang magbayad. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng mga naglalakihang chandelier na nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. Ang amoy ng mamahaling mga bulaklak at ang mahinang himig ng mga biolin ay bumabalot sa hangin. Ito ang langit na pilit na inabot ni Marco. Isang mundong puno ng pagkukunwari at karangyaan. Nakita ko si Marco sa gitna ng bulwagan. May hawak na baso ng champagne at nakikipagtawanan sa mga matatandang negosyante. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Alam ko kung bakit. Iniisip niyang matagumpay niyang nailipat ang pondo sa offshore account patungo sa aking inihandang Golden Thread Project. Iniisip niyang siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa silid na ito. Nang makita niya ako, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga yabag ay tila nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. Maricel, hindi ko akalain na nadarating ka. At sa kulay na yan, masyadong agaw pansin. Ito ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ni Itay, Marco. Sagot ko ng may katatagan. Wala akong dahilan para magtago sa dilim. Sige, magpakasaya ka muna. Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Dahil pagkatapos ng anunsyong gagawin ko mamaya, hindi mo na nanaisin pang ipakita ang mukha mo sa kahit kanino. Lumipas ang mga sandali at ang bawat segundo ay tila isang dahan-dahang pagpatak ng tubig sa isang punong baso. Nararamdaman ko ang mga titig ng mga tao, ang mga bulong-bulungan tungkol sa aming relasyon. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Tila isang matibay na poste sa gitna ng isang darating na bagyo. Nang magsimula ang formal na programa, tumayo si Marco sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya na tila ba siya ay isang bayani. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa ika-50 anibersaryo ng De La Vega Textiles. Ngayong gabi, hindi lang ang tagumpay ng kumpanya ang ating ipagdiriwang. Mayroon din akong mahalagang anunsyo na magbabago sa takbo ng aking buhay.
Nakita ko si Nicole sa gilid ng entablado, nakangiti ng malapad, naghahanda na sa kanyang dakilang sandali. Hawak niya ang isang baso ng pulang alak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may panunukso. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang patuloy sa pagsasalita si Marco. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dahan-dahang pag-atake. Napakatapang mo talagang pumunta rito, Maricel. Pero alam mo ba kung ano ang mas masarap na panoorin kaysa sa anunsyo ni Marco? Tumigil siya sa mismong harap ko. Ang bango ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa akin. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak. Tila ba mag-aalok ng isang toast. Ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumuwag sa pagkakahawak sa manipis na kristal. Ang makita kang basang-basa ng alak sa harap ng lahat ng mga bisitang ito. Ang makita kang hiyang-hiya habang ipinapakita ko sa kanila kung gaano kakawalang halaga. Bulong niya ng may pait. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Nakita ko ang bawat detalye ng kanyang pagkilos, ang dahan-dahang pagkiling ng baso, ang pulang likido na tila handang sumabog patungo sa aking itinatanging pulang seda. Ang katahimikan ng bulwagan ay tila nabasag sa aking isipan at ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking sariling dibdib. Kaya, naramdaman ko ang bawat dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Nicole. Ang pulang alak sa loob ng kanyang baso ay tila isang nagbabantang alon na handang lumamon sa aking dangal. Ngunit sa halip na umiwas, nanatili akong nakatayo ng matuwid. Sa isang mabilis at pinuna pagkilos, hinawakan ko ang kanyang pulso bago pa man tuluyang tumagilid ang baso. Masyado kang nanginginig, Nicole. Siguro ay dahil alam mo na ang lamig ng selda ay hindi kayang tumbasan ng init ng suot mong gown. Bulong ko sa kanya. Ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Gulat siyang napatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Marahan kong binitawan ang kanyang kamay, sapat na para mawalan siya ng balanse, at ang alak ay tumapon sa sarili niyang paanan. Dinungisan ng kanyang mamahaling sapatos. Walang tunog na lumabas sa aking bibig. Isang matalim na tingin lamang ang ibinigay ko sa kanya bago ako tumalikod patungo sa gilid ng entablado. Sa gitna ng liwanag, patuloy si Marco sa kanyang talumpati. And now, to show you the future of De La Vega Textiles, I present to you the Golden Thread Project, the investment that will change the industry forever. Pinihit ni Marco ang remote control para sa malaking screen sa likuran niya. Inaasahan niyang makikita ng lahat ang mga graphs at plano ng kanyang tagumpay. Ngunit ang bumungad ay hindi ang kanyang pangarap, kundi ang kanyang pinakamatinding bangungot. Ang buong ballroom ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa malaking screen, malinaw na nakasulat ang mga bank transfer mula sa offshore account ni Marco patungo sa isang kumpanyang pag-aari ni Attorney Santos. Kasunod nito, lumabas ang isang video recording, ang tagpo sa loob ng aming silid, kung saan tinatawag akong papel de liha ni Marco habang hinahalikan si Nicole. Ano ito? Maricel, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hiyang nararamdaman. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Ang huling lumabas sa screen ay ang larawan ng sulat ni Itay mula sa Amerika. Kasabay ang isang audio recording ng nurse na nagpapatunay na si Marco ang nagpupumilit na magbigay ng maling gamot sa aking ama. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng hangin mula sa mga panauhin. Ang tunog ng mga bulungan ay tila isang malakas na dagundong na dumudurog sa pagkatao ni Marco. Ang bawat matatandang negosyante na kanina ay nakikipagtawanan sa kanya ay isa-isang tumalikod ng may pandidiri. Marco Ilustre, malakas kong sabi habang umaakyat ako sa entablado. Ang tunog ng bawat hakbang ng aking sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Inakala mo na ang kasakiman mo ang mag-aangat sa iyo. Pero hindi mo alam
Ang bawat sentimong ninakaw mo ay siyang naging pambili ng sarili mong rehas. Nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniniwala sa babaeng ito. Baliw siya. Sigaw ni Marco. Pilit na humahanap ng kakampi. Ngunit maging si Nicole ay unti-unti nang umaatras, palayo sa kanya. Tila isang daga na nagnanais na tumakas mula sa lumulubog na barko. Maging ang kumpanyang Vietnam na pinaglagakan mo ng pera ay hindi totoo, Marco. Patuloy ko. Ang perang ninakaw mo sa De La Vega Textiles ay ligtas na ngayong nakabalik sa kumpanya. Wala kang ititira sa amin. Baliktad ang nangyari. Ikaw ang walang ititira sa sarili mo. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Pumasok ang 4 na opisyal ng pulisya. Ang tunog ng kanilang matitigas na sapatos sa marmol na sahig ay nagpatahimik sa lahat. Lumapit sila kay Marco na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng entablado. Mr. Marco Ilustre, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and the attempted murder of Don Armando de la Vega. Wika ng opisyal. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso nang makita kong ikinandado ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng paglak ng bakal ay tila ang huling tuldok sa 10 taon ng aking paghihirap. Maricel, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang asawa mo. Sigaw ni Marco habang kinaladkad siya palabas ng mga pulis. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang nakakarinding musika na wala ng epekto sa akin. Lumingon ako kay Nicole na sinusubukang magtago sa likod ng mga kurtina. At ikaw, Nicole, huwag mong isiping makakatakas ka. Ang mga hiyas na ninakaw mo sa nanay ko ay kinuha na ng mga awtoridad bilang ebidensya. Bukas na bukas din, susunod ka sa kanya sa kulungan para sa kasong pakikipagsabwatan at physical abuse kay Liza. Napaupo si Nicole sa sahig. Ang kanyang asul na gown ay nakakalat sa paligid niya, tila isang sirang pakpak. Wala na ang kanyang tapang, wala na ang kanyang mapang-uyat na ngiti. Ang tanging natitira na lang ay ang takot at ang katotohanang siya ay wala ring halaga sa huli. Tumayo ako sa gitna ng entablado, tinitingnan ang buong bulwagan. Naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa, tila isang napakabigat na bato ang naalis sa aking dibdib. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat pasang tinanggap ni Liza, at ang bawat gabing puno ng pangungulila kay Itay, lahat ay nabigyan na ng katarungan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, nakita ko ang galit na mukha ni Marco bago siya tuluyang mailabas. Sa isang iglap, kumawala siya sa hawak ng mga pulis at sumigaw ng buong lakas. Hinding-hindi ka magiging masaya, Maricel. Isinusumpa ko. Pabalik ako para bawiin ang lahat. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mesa ang narinig ng itumba niya ang isang dekorasyon bago siya muling nahuli ng mga awtoridad. Napahawak ako sa aking braso, nararamdaman ang panginginig ng aking katawan. Tapos na ba talaga ang lahat? Hindi niyo ako pwedeng paalisin. Akin ang bahay na ito. Si Marco ang nagbigay nito sa akin. Ang matinis at histerikong sigaw ni Nicole ang sumalubong sa akin pagkapasok ko sa bukana ng aming mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, magulo ang buhok, at pilit na hinihila ang isang malaking maleta mula sa kamay ng isang pulis. Ang kanyang asul na gown, na kanina ay simbolo ng kanyang kayabangan, ay gusot-gusot na ngayon. Tila ba isang basahang itinapon sa kalsada. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kanya. Ang bawat tapak ng aking sapatos sa makintab na nara ay tila isang huling hatol. Nicole, ang bawat pako at semento ng bahay na ito ay nakapangalan sa pamilya de la Vega. Si Marco ay isang katiwala lamang na nagnakaw ng pagkakataon at ngayong wala na siya, wala ka na ring puwang dito. Nagsisinungaling ka. May mga dokumento kami. Sigaw niya, pilit na naghahanap ng huling sandata. Ang mga dokumentong tinutukoy mo ay kasing peke ng iyong katapatan.
Malamig kong sagot. Tumingin ako sa pulis na kasama ko. Officer, pakisuyong tingnan ang loob ng kanyang maleta. May hinala akong may mga gamit siyang dinala na hindi sa kanya. Sa isang mabilis na pagkilos, binuksan ng pulis ang maleta. Bumulaga ang mga mamahaling relo ni Marco, ilang bundle ng pera, at ang pinakamasakit sa lahat, ang antique na pearl necklace ng aking ina na kanina lamang ay suot niya. Magnanakaw ka talaga hanggang sa huli, sabi ko habang dinadampot ang kwintas mula sa gitna ng kanyang mga gamit. Ang malamig na haplos ng mga perlas sa aking palad ay tila isang mensahe ng pasasalamat mula kay itay at inay. Ang hiyas na ito ay para sa isang tunay na reyna, Nicole, hindi para sa isang babaeng ang tanging alam ay mang-agaw ng buhay ng iba. Maricel, parang awa mo na. Huwag mo akong ipakulong. Napilitan lang ako. Si Marco ang may plano ng lahat. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Pilit na humihingi ng awa na kailanman ay hindi niya ibinigay sa amin ni Liza. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. Naalala mo ba noong nakiusap si Lola Rosa sa'yo? Naalala mo ba ang bawat hikbi ni Liza sa loob ng bodega habang nagpapakasaya kayo ni Marco? Doon pa lang, Nicole, kinalimutan mo na ang karapatan mong makatanggap ng awa. Isang senyas lang ang ibinigay ko sa mga pulis. Mabilis nilang binuhat si Nicole. Ang kanyang mga pagsusumamo ay tila isang nakakarinding ingay na unti-unting lumalayo habang inilalabas siya ng mansyon. Ang katahimikan ay muling bumalik sa loob ng bahay, isang katahimikang matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-alis nila, tinawagan ko agad si Attorney Santos. Attorney, tapos na ang lahat dito sa bahay. Pakiayos na ang lahat ng papeles para sa ganap na pagbabalik ng aking pangalan sa lahat ng ari-arian. At pakisuyo, tawagan mo si Lola Rosa. Sabihin mo sa kanya, pwede na siyang bumalik. Ang tahanan namin ay malinis na muli. Nang hapong yon, habang unti-unti nang lumulubog ang araw, dinala ko si Liza sa balkonahe. Ang kulay ng langit ay tila isang pinta ng pag-asa. Kahel, rosas at lila. Naramdaman ko ang maliit na kamay ni Liza na humawak sa akin. Mama, wala na po ba si Tita Nicole? Hindi na po ba siya babalik? Mahina niyang tanong. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang maliliit na mata. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. Wala na siya, anak. At hinding-hindi na muling may mananakit sa iyo sa loob ng bahay na ito. Pangako ni Mama. Ngunit sa gitna ng aming katahimikan, isang tawag ang natanggap ko mula sa opisina ni Attorney Santos. Ang boses niya ay hindi mapakali. Maricel, may problema. Ang offshore account na akala nating naibalik na lahat. May isang malaking bahagi ng pondo ang biglang nawala. Bago pa man nating ito, tuluyang ma-freeze. At ayon sa aming investigasyon, may isa pang taong may access sa account na yon bukod kay Marco. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sino, attorney? Sino ang katinutukoy mo? Hindi namin makuha ang pangalan, pero ang huling lokasyon ng pag-withdraw ay dito lang sa Manila. Maricel, mag-iingat ka. Maaring hindi pa tayo tuluyang ligtas. Napatitig ako sa malayo. Ang dilim ay unti-unti nang lumalamon sa liwanag ng araw. Akala ko ba ay tapos na ang laban? Akala ko ba ay nalinis na ang bakuran? Sino ang aninong ito na patuloy na nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling sumalakay? Ganito na lang ba ang buhay ko? Isang walang katapusang pakikipaglaban sa mga ahas na hindi ko nakikita. Ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita sa hardin ng aming hasyenda sa probinsya ay tila isang banayad na haplos sa aking pagkatao. Dito, malayo sa ingay ng Maynila at sa pait ng nakaraan, sinubukan naming mag-ina na buuin ang mga piraso ng aming buhay. Ngunit ang bawat ihip ng hangin ay tila may dalang babala. Isang paalala na ang huling anino ng kasamaan
ay hindi pa tuluyang naglalaho. Nakatayo ako sa harap ng lumang vault ni Itay, hawak ang kinakalawang ngunit matibay na susi na ibinigay ni Lola Rosa. Narinig ko ang mahina at tuyong tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng bakal, kasunod ang dahan-dahang pagbukas ng mabigat na pinto. Inaasahan ko ang mga alahas o pera, ngunit ang bumungad sa akin ay isang luma at kupas na folder. Maricel, akala mo ba ay ikaw lang ang may alam sa lihim na ito? Isang matalas at mapanguyat na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis akong lumingon at nakita ko si Doña Imelda, ang ina ni Marco. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang kanyang mamahaling itim na terno, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na higit pa sa kanyang anak. Siya ang aninong tinutukoy ni Attorney Santos. Siya ang utak sa likod ng huling pagtakas ng pondo. Doña Imelda, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba ay abala kayo sa pagtatago mula sa mga awtoridad? Malamig kong tanong habang mahigpit na hawak ang folder. Huwag mo akong kausapin na tila ba ikaw ang reyna rito, Maricel. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang aking anak ay nasa kulungan dahil sa iyo. At ang kumpanyang yan, dapat ay sa aming pamilya yan dahil sa lahat ng sakripisyo ni Marco para sa inyo. Akin ang perang kinuha ko sa offshore account at akin din ang hasyenda na ito. Lumapit siya sa akin. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan. May hawak akong kasulatan, Maricel. Isang dokumentong nagsasabing ang lupang ito ay nakasangla sa akin bago pa man mamatay ang iyong ama. Ngayon, umalis na kayo rito bago ko patawagin ang mga tauhan ko. Tiningnan ko siya ng may halong awa. Doña Imelda, hindi niyo ba napapansin? Kahit kailan ay hindi kayo naging sapat para sa inyong sarili. Kailangan niyo laging magnakaw sa iba para lang makaramdam ng halaga. Binuklat ko ang folder na nakuha ko sa vault. Ang dokumentong hawak niyo ay huwad, gaya ng bawat salitang lumalabas sa bibig niyo. Narito sa loob ng vault ang orihinal na titulo ng hasyenda, kasama ang isang liham ni Itay na nagpapatunay na binayaran na niya ang lahat ng utang sa inyong pamilya. Dekada na ang nakalilipas. At higit sa lahat, narito ang ebidensya na kayo ang nag-utos kay Marco na lasunin ang isipan ni Itay para makuha ang kumpanya. Namutla ang matandang babae. Ang kanyang baston ay bahagyang nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Nagsisinungaling ka. Akin ang lahat ng ito. Tapos na ang pananakot niyo, Doña Imelda. Sabi ko habang humahakbang ako patungo sa kanya. Ang bawat sentimong kinuha niyo mula sa offshore account ay na-trace na ng mga awtoridad. Sa sandaling ito, pinalilibutan na ng mga pulis ang hasyenda. Hindi na kayo makakatakas. Narinig ko ang malakas na tunog ng mga sirena mula sa malayo. Unti-unting lumalapit. Tila isang himig ng katarungan na dumadagundong sa buong lupain. Napaupo si Doña Imelda sa isang lumang silya. Ang kanyang anyo ay biglang tumanda ng 100 taon. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Wala na ang kanyang mga anino. Bakit? Bakit hindi niyo na lang hinayaang makuha namin ang lahat? Bulong niya, ang mga luha ng pagkatalo ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Dahil ang yaman na kinuha sa masamang paraan ay kailanman hindi magbibigay ng kapayapaan. Sagot ko bago ako tumalikod at lumabas ng silid. Nasalubong ko si Liza sa balkonahe, karga-karga ni Lola Rosa, nakakabalik lang sa amin. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ng aking anak, nagbibigay ng liwanag na matagal ko nang hindi nakikita. Naramdaman ko ang isang malalim at tunay na kapayapaan sa aking dibdib. Wala na ang takot, wala na ang mga ahas. Tumingin ako sa malawak na bukirin ng Hacienda de la Vega. Ang bawat luntiang dahon ay tila kumakaway sa akin. Nagbibigay ng pagbati sa aking muling pagsilang. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki
para protektahan ako. Hindi ko na kailangan ng sino man para bigyan ako ng halaga. Ako si Maricel de la Vega. Isang anak, isang ina, at isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang bagyo ay lumipas na at sa wakas, ang aking langit ay malinis at asul na muli. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang sariwang hangin ng kalayaan. Tumingin ako sa langit at muling nabulong. Salamat, Itay. Ang iyong pamana ay ligtas na. Lumipas ang 2 taon mula nang huling humagupit ang bagyo sa aking buhay. Ngayong hapon, habang nakatayo ako sa malawak na beranda ng aming mansyon sa Hacienda de la Vega, ang tanging naririnig ko ay ang masayang tawanan ni Liza na nakikipaglaro kay Lola Rosa sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga. Ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at sariwang damo. Isang amoy na para sa akin ay simbolo ng tunay na kalayaan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga bakas ng panginginig. Wala na ang lamig ng takot. Bagaman may mga bahagyang kalyo pa rin mula sa pagtatrabaho sa aming mga factory, hindi na ito ang papel de liha na kinutya ni Marco. Ito na ang mga kamay ng isang babaeng nagpundar ng sarili niyang imperyo. Ang mga kamay na nagpatakbo sa De La Vega Textiles patungo sa rurok ng tagumpay sa buong Timog, Silangang Asya. Kamakailan lamang nakatanggap ako ng balita mula kay Attorney Santos tungkol sa mga taong nagtangka nung sirain ako. Si Marco ay nananatili sa loob ng madilim at masikip na selda. Binubuno ang habambuhay na hatol dahil sa kanyang mga kasalanan. Nabalitaan ko ring tinalikuran na siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan at ang kanyang pangalan ay naging isang babala na lamang sa mundo ng negosyo. Si Nicole naman ay nasa isang pasilidad ng gobyerno, naghihirap sa gitna ng kahihiyan at kawalan ng kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Ang kanilang mga langit na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Ngunit sa totoo lang, wala na akong nararamdamang galit. Ang pait na dati ay lumalason sa aking puso ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kaaway, kundi tungkol sa pagpili mong maging masaya sa kabila ng lahat ng sakit. Mama, tingnan mo po, ang ganda na ng mga bulaklak ni Lolo Armando. Sigaw ni Liza habang tumatakbo patungo sa akin, bit-bit ang isang bungkos ng makukulay na gumamela. Yumuko ako at niyakap ng mahigpit ang aking anak. Ang kanyang bango ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat natitirang sugat sa aking kaluluwa. Oo, anak. Natutuwa si Lolo dahil inaalagaan natin ang kanyang mga tanim. May mga pagkakataong tinatanong ako ng aking mga kasamahan sa kumpanya kung kailan ko balak muling magpakasal o humanap ng bagong katuwang sa buhay. Ngumingiti lamang ako at tumitingin sa malayo. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakadepende sa isang lalaking magbibigay sa akin ng sing-sing o magsasabi ng mga matatamis na salita. Nahanap ko ang aking forever sa aking sariling lakas, sa tagumpay ng aking mga anak at sa kapayapaang ibinibigay ko sa aking sarili. Sa loob ng aking opisina, ang silya ni Itay ay nananatiling nandoon, isang paalala ng kanyang pagmamahal at ng mga aral na iniwan niya. Hindi ko lang nabawi ang kumpanya, nabawi ko rin ang aking dangal. Ang bawat gabi ay hindi na puno ng luha, kundi ng pasasalamat. Salamat, Itay. Bulong ko habang nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong hasyenda. Tapos na ang bawat pakikipaglaban. Ang iyong anak ay hindi na muling lalakad sa ulan ng walang proteksyon. Ako na ang aking sariling kanlungan. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang bawat segundo ng katahimikan. Sa wakas, ang kwento ni Maricel ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay kwento na ng pag-ibig. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa pamilya, at pag-ibig sa buhay na ikaw mismo ang muling lumikha mula sa abo ng nakaraan. Ang reyna ay narito na sa kanyang trono at ang kanyang mundo ay mas maliwanag kaysa sa anumang bituin sa langit.